Ibinulgar ni Senador Joseph Victor Esito na bukod sa nag-viral na road rage, sasabit din sa mga patong-patong na kaso ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales, partikular na sa kanilang barangay kung saan siya nakatira. Ito ang sinabi ni Esito sa isinagawang pagdinig kahapon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, kung saan nagkaharap sa Senado si Gonzales at ang siklista na sinaktan nito na si Alan Banjola. Ayon kay Ercito, ang mga kaso na kinarap ni Gonzales bukod pa sa kaso nito sa viral road rage ay obstruction, perjury, robbery, frustrated homicide, grave and light threats, coercion at paglabag sa Presidential Decree number 1866. Nagtataka si Ercito kung papaano nakakuha ng permit to carry ng kanyang baril si Gonzales sa kabila ng mga naging kaso nito at pagkakaroon ng anger management o madaling mag-init ang ulo. Dahil dito, nais ng mambabatas na malaman kung anong proseso ang ginagawa ng PNP dito, kung saan dapat na dumaan ito sa neuro at psychological test bago makakuha ng permit to carry to firearms outside to residence. Ba't hindi na issue ng permit to carry of firearms outside of residence? Supposedly, sir, unfortunately sa case ni Mr. Gonzales, nag-base po yung FEO doon sa National Police Clearance niya, sir, no record. For the reason that yun nga yung sinabi ni Mr. Gonzales kanina na all his cases were dismissed. So paglabas doon sa National Police Clearance niya, which dala-dala ko po ngayon, nakalagay doon, no record. So nabigyan na po siya ng license and so with the permit to carry. So cleared siya po, yung police clearance siya, NBI clearance, lahat, wala siyang kaso. Yun ang lumalabas. Kaya nabigyan siya ng permit to carry and as licensed LTAP, no? Yes, Your Honor. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.